pulis mo sa pusal po dang tiliw di duming ay di ka man. Pulis. Isupa. Nagdadaki dyan takasya nga di kwa di. Babakas ta na dyan ti kapusang ta di. Ayun ti sumila nagpakasta na nga porsyente gasolina ang nagbatang ti gasolina nga duwa. Away. Po, sumangak kami dyan. Agda na dyan. May nagaduda. Kaya, highway patrol pa yung mga rot eh. Sabi ko, pero dilaptapan isa eh. Lagi di maiptay nga din Highway patrol latwada. Ano di man? Ano oras di basta? May Ang pwede karnaya ka raw. Bay, kung nakatan na, ikaw nakaparami na lang. Saan to jak kayo parang ano? Sige pa, sige. Ang mula mo sa gulang, pero wala kang magpasyon. Nawala eh, sige mo. Bak. Sige pa. Nawala eh, tagod-palit ka na ko, nagaksindat ko. Yan, nagdagdadrol ka kamsat ng mga rugit ayon. Agkaradagdahin ka. Ama namin Diyos, sulikilat po kapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa umagang ito dahil kami na naman ay yung pinagtipon-tipon upang ikay aming purihin at sambahin ng sama sa aming Ama. Sa mga salita mo aming mapakinggan naman, naway bigyan mo kami ng karunungan upang aming maintindihan ang lahat ng aming mapapakinggan Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the walls of the enemy. In a eagle tower, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the walls of the enemy. In a deep tower, we will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. There's gonna be revival in the land. There's gonna be revival in the land. From the north to the south, from the east and to the west, there's gonna be revival. There's gonna be revival. There's gonna be revival in the land. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. From the north to the south,
gonna be a revival in the land. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a deep hill tower, we will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. Bring the power of darkness underneath my feet. Light of the world. Light of the world. You step down into darkness. Open my eyes, let me see. You didn't make his heart adore you. All of my life is spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. How do you came to the earth you created? All for love's sake became good. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom
aming mga salita, Ama. Hiningi po namin ang pangunahan mo kami ng kapangyarihan mo sapagkat wala kang magagawa kung ikaw ay wala sa iyong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, tayo may kakaupo. Kung namin, wala kami. Nag-message na, di ba? Yan, so, pinagpipray ko si Wilbert kagabi sa kasi Ate Lizelle kasi matagalan na sila pumunta. Dapat na tugon yung aking panalangin kaya lang hindi ko alam na yung iba naman ang wala. Sabi ko matagal lang hindi pumunta rito si Wilbert kaya sabi ko dalhin mo ang kanilang panyo pa. Dito naman, praise God. So, wala tayong mga kasama ngayon. Pero pwede nang marangkada yung arka kasi 8 tayo. Tayo lang yung naligtas yung panahon ni Noah. Kasi hindi na mabilang-bilang kanina ni Faith yung ilan ang bilang natin. Sabi ko 6, mag-guess ka ng 0, 16. Yan, so good morning po sa mga sa atin sa umagang ito. Yan, salamat sa Diyos kasi nandito si Ate Lizelle sa si Kuya Wilbert. Si Kuya Wilbert medyo matagal nating di nakita, ano? Ilang buwan ba Kuya Wilbert? Pati si Ate Lizelle. Yan, natutuwa kami kayo nandito. Ayan, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ang gusto kong ating pag-aralan o pag-usapan ay ang pinakamabubuting mga bagay ay inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak. Handa na ba tayong tanggapin ang mga ito? Amen. Ayan. So, makikita natin ang Diyos natin ay pinakamabuti sa lahat. Ating basahin yan. Sa aklat ng Isaiah 30 verse 80. Ngunit siya ay naghihintay upang tulungan kayo at katagbagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos sa makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ayan. So, sabi niya rito, sa 18 kayo lang ha. Ito kasi ay King James. Parang nakakanibago yung King James dun sa magandang balita. Sabi niya kasi sa magandang balita, ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at habagan. And verse 18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at habagan. So, ito yung isa sa pinaka mabubuting bagay na nais gawin sa atin ng Diyos sa kanyang mga anak. Inilaan niya sa atin. Ang Diyos natin ay laging naghihintay na tayo ay tulungan. Pero madalas tayong mga tao, hindi tayo, magagawa natin? Hindi tayo lumalapit. Ang ginagawa natin tayo ay hindi natin namamalayan na tayo ay papalayo ng papalayo sa ating Diyos. Pero sabi niya rito ay naghihintay lang. Yan. Ang ating Diyos ay naghihintay lang na tayo ay lumapit upang tayo ay kanyang tulungan. Kasi madalas, lalo na pag may mga suliranin tayo, hindi natin unang nilalapitan ng Diyos. Ano ginagawa natin? Ang una natin ginagawa ay sinusolusyonan natin sa paraang alam natin. Tama ba? Pero pag dumating na wala na tayong magagawa, ang ginagawa natin saka tayo lumalapit sa Diyos. Minsan ang nangyayari, ang pinaka-option natin, ang pinakahuli ay ang Diyos. Pero dapat hindi ganon. Dapat ang lahat ng ating ginagawa, lalo na pag tayo ay dumadanas sa iba't ibang suliranin, ang una nating option na nilalapitan ay ang Diyos para maranasan natin ang kanyang tulong. Pero aminin man natin o hindi, ang minsan yung diskarte natin yung nauuna kasi naranasan namin ni Pastor yan lahat ng paraan para lang matapos yung problema o yung gusot na napasok namin, ginawa namin. Pero wala pa rin nangyari. Pero dito sabi niya, tayo ay hinihintay lang ng ating Diyos na lumapit sa Kanya upang tayo Kanyang tulungan. So sa bawat sandali ng ating buhay, hindi tayo nakakalimutan ng ating Diyos. Pero madalas tayo ang nakakalimot at lumalayo. Amen? Lalo na pag may mga pagsubok na tayo, madalas ang ginagawa natin, ayaw nating manalangin. Ayaw din nating magsimba, tama? At yung iba naman, ayaw nang mag-aral ang salita ng Diyos. Pero dapat tayo sa bawat sandali ng ating buhay, ang una nating nilalapitan ang bago ang tao ay ang Diyos. Para tayo ay kanyang tulungan. At gumamit rin siya ng tao na kasangkapan upang tayo ay mapagtagumpayan lahat ng ating pinagdadaanan. Kasi hindi naman literally bababa ang ating Diyos para tayo ay kanyang tulungan. Kundi gagamit siya ng tao din na makakatulong sa atin. Kaya sabi niya dito, huwag nating paghintayin ang Diyos. Dapat tayo ang kusang lumapit. Hinihintay niya tayo. Yan. Kasi ang oras ng ating Diyos magkaiba sa ating oras. Ang kanyang pamantayan ay magkaiba rin sa ating pamantayan.
Kasi yung 1,000 sa atin na taon, ilang araw lang sa Diyos. Palagay ninyo. Si Ate Petra, nabasa mo? Anong daw? O, si Ate Lisel. Ilang araw ang Diyos sa 1,000 natin? O, si Kaman Princess, nagbabasa ka sa Biblia. Ayan, ang 1,000 taon natin ay 1 araw lang sa Diyos. Kaya, dapat sa Kanya tayo lumapit kapag tayo nangailangan ng tulong, hindi ibang tao. Kasi, lalo na pag nangailangan tayo ng financial, ang una nating nalapitan minsan madalas yung tao ay si Bombay, ano? Takbo dito, takbo doon. Yung mga lending na nagkalat. Pero sabi niya rito, naghihintay lang ang ating Diyos. Handa siyang tumulong sa atin. Pero ang ginagawa natin, nilalay natin ang ating sarili at sinusolusyonan natin yung ating mga problema sa sarili nating kaparaanan. Pero naranasan nyo ba na pag sinusolusyonan natin ang ating mga problema sa sarili nating kaparaanan, ang pakiramdam natin ay lagi tayong pagod? Na wala naman tayong ginagawa. Naranasan nyo ba yun? Yan, ganun yung pakiramdam pag tayo yung gumagawa ng solusyon. Kaya hayaan natin na tulungan tayo ng ating Diyos. At sabi niya rito ay kahabagan. Yan. Ang sinasabi niya ng kahabagan, tayo ay binibigyan ng Diyos na pagkakataon na makalapit sa Kanya sa kabila ng ating mga pagkukulang. Marami tayong mga kainaan. Amen? Hindi tayo perfecto. Pero ang biyaya ng Diyos ay lagi nating nararanasan. Yung araw-araw na binibigyan niya tayo ng hininga. Meron pa rin naman tayong nakakain. Ano? Liban kung talagang isinadya nating magpasting. O kaya ay ayaw mong kumain dahil gusto mong mag-diet. Ayan. So, nararanasan natin yung tulong at kahabagan ng Diyos sa atin. Kaya dapat tayo ay ugaliin nating lumapit sa Kanya. Sa pagsisimula ng ating araw at bago matapos ang ating araw at sa mga panahon na naisip natin na walang makakatulong sa atin na tao, dapat ang pinakaunang opsyon natin ay ang Diyos. Hindi siyang pinakahuli. Yung para bang ginawa mo na lahat, nalapitan mo na lahat, pero nakalimutan mo palang manalangin. Ano? Napuntahan mo na si Bombay, si Landing, kahit anong tao na pwedeng lapitan, pero walang tumulong. Ayan. Pero pag sa Diyos tayo humingi ng tulong, siguradong makakamtan natin. Amen. Kasi sabi niya rito, siya ay naghihintay. Ayan. Pero mahirap kasing maghintay, ano? Kaya huwag nating paghintay ng Diyos. Maganda pa daw yung nagpapahintay kaysa yung naghihintay. Nagkarkaroon ni Pastor Carlos pag-urahin may sa oras na kayo. Nawanan kasi na mas isip tiugot nan. Mahirap kasing maghintay. Ano? Pero sabi niya rito, ang Diyos natin ay naghihintay. Sabi niya, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Ayan. So, ang Diyos natin ay makatarungan. Kung humatol siya ay patas. Wala siyang kinikilingan. Hindi kagaya ng ating mga mambapatas ngayon, ano? May kinikilingan. Pag may pera, pwede. Pag walang pera, kawawa, ano? Sabi niya rito ay Diyos natin ay makatarungan. So, ibig sabihin na ang Diyos natin ay nagbibigay ng gantimpala sa kanyang mga anak. At siya din po ay nagpaparusa sa mga kinakailangan niyang parusahan. Kasi siya ay makatarungan. Yan. So, lahat tayo ay nakakaranas ng ganyan minsan, ano? Parang walang hustisya sa ating bansa. Meron bang hustisya? Yung Senado natin ngayon ay parang, kurang na lang magpatayan. Kaya ang sabi ng iba, kawawa daw yung Pilipinas. Pero hindi tayo kawawa dahil nandito ang ating Diyos, ano? Sabi niya dyan ay makatarungan. Mananaig at mananaig pa rin ang kabutihan. Amen? Hindi matatalo ng kasamaan ang kabutihan kasi ang Diyos natin ay mabuti. Sabi niya rito, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. So, ugaliin natin na sa bawat sitwasyon ng ating buhay, ang una nating pagtiwalaan ay ang Diyos. Hindi ang ibang tao. O hindi kahit na sino. Ayan. Kaya, ibigay natin ang buo nating pagtitiwala sa Diyos. Kahit minsan sa ating mga panalangin ay hindi natin nakikita pa yung tugon. Hindi natin alam na sa likod ng mga ito, ang Diyos natin ay gumagawa ng dakila at kamangha-mangha. Kaya huwag tayong ma-discourage, mawala ng pag-asa. Pag pinagpipray mo ilang taon na pero wala pa rin. Pero sabi niya rito, ang Diyos natin ay naghihintay. Tuloy-tuloy lang ng pananalangin at walang palya. Sabi niya rito, mapalad yung nagtitiwala sa Kanya. So, ang pinakamainam kasi na ating pagtiwalaan ngayon ang Diyos.
Kasi ang Diyos natin ay tumutupad sa kanyang mga pangako na hindi napapako. Kagaya ng tao, ano? Lalo na pag politiko. Pangako ng pangako. Pag nakaupo, nakalimot ka, ano? Pero may mga maparad tayo, meron pa rin man naman naglilingkod ng tapat, ano, sa ating bansa. Dito sa Dipon, isa sa mga kilala nating naglilingkod ng tapat ay si MRB. Halos everyday din siya umiikot. Tumutulong sa kanyang kapwa, ano. Nakikita ko yung kanyang mga posts. Magandang tularan ng ibang mga sanggunang banding. Pati yata yung mayor nila sa kanay, nagtipunan. Sa din siyang sikat kasi marami din ginagawang pagtulong. So, pero ang sabi niya rito, higit nating pagtiwalaan ay ang Diyos, hindi ang tao. Kasi pang ang Diyos natin pag nangako ay kanyang tutuparin. Maaari itong maantala ang kanyang pangako pero ito ay magaganap at magaganap. Na hindi kayang pigilin ng kahit na sino man. Amen? Kasi ang Diyos natin ay makatarungan. Kaya pag dumating yung panahon na talagang hindi natin maranasan ang hustisya sa ngayon, ang Diyos natin ang nagbigay ng hustisya. Wala kang takas. Amen? Hindi ka makakatakas sa hustisya ng Diyos. Ang Diyos natin ay makatarungan. Amen. So, next verse. Sabi niya sa 19, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo mananaghoy kailanman. O mga taga-Quirino, Santiago pala si Kuya Ray. Sabi niya rito, hindi na kayo mananaghoy. O, Santiago kayang nga lang iduwa. Balwarte kanya sa sinili. Balwarte kanya ng sinili. O, mga taga-Santiago at taga-Quirino, hindi na kayo mananaghoy kailanman. So, ibig sabihin niyan, hindi na tayong iiyak dahil sa mga karanasan natin. Ang sabi niya rito, si Yahweh ay mahabagin. Kayo'y diringgin niya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. Ayan. Dati yung iniiyak nating mga dalamhati, mga problema, tayo ay iiyak ngayon dahil tinugunan ng Diyos yung ating mga panalangin. Amen? Handa na ba kayo? Ayan. So, sabi niya rito, hindi na kayo mananaghoy. Kasi yung binabanggit niya na pananaghoy, yung ay binubuhos mo na lahat ng sama ng loob. Hinag-face. Mga hinag-face. Ajay, panaggoy kami, hindi ko na tayo Ilocano nga panagdungaw. Dungaw, panaggoy, mananaggoy. Dahil marami pa kayong dumati kailangan yung idungaw, kinapo Diyos. Marami din mga kailangan nating ilabas sa Kanya. Pero sabi niya dito ay, siya ay mahabagin. Yan. So ang Diyos natin ay, kayo'y diringgin niya kapag kayo tumawag sa Kanya. So ito na yung panahon na maranasan natin yung pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Kaya kailangan natin maging handa. Handa na ba tayo na pumunta sa Visayas? Mindanao? Ayan. So, dapat maging handa tayo, maging spiritually fit, pati yung ating mga physical. Kaya yung mga dapat hindi natin kainin, iwas-iwas O, sikati na trabaho. Isaksaka, mali makahulog yung bantay. Ayan. So, sabi niya rito, kapag tayo kasi ay manalangin ay tinutugon tayo ng ating Diyos. Kaya sabi niya rito, kayo'y diringgin niya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. Kasi minsan tayo ang nagkukulang. Hindi tayo nananalangin. Hindi tayo lumalapit Bis na tayo ay magmukmok, managhoy, dapat ang gawin natin ay manalangin. Para maranasan natin yung tugon ng Diyos. So dadi time nga awat ti kwarta mo, may saang mon. Ang agririre. Ang agrereklamo Ang gawin mo ay lumapit sa ating Diyos. Kaya sabi niya kasi sa unang verse kanina, siya naghihintay. Yan. Naghihintay lang siya kasi tayo naman ayaw nating lumapit. Yan. So, maging handa tayo na matugon yung ating mga dalangin. Kasi pag tayo ay ibinagsak na ng Diyos yung ating mga panalangin, baka hindi lang tayo dito gagamitin ng Diyos. Marahil gagamitin niya din tayo sa iba't ibang lugar. So, mapalad tayo. Yan, susunod na verse atin. Kung ipaintulot man niya na kayo'y magkasakit, magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Ayan. So pag dumating naman yung time, yung panahon na tayo magkasakit, wag din tayong magreklamo. Sabi niya rito at magdanas ng hirap. So, karamihan ng mga tao ngayon ay, ang daing nila ay hirap. Dahil sa pagtaas ng bilihin. Pero, mapalad tayo dahil hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Wala pa naman sigurong hindi kumain dito, Lahat naman tayo kumakain. Ayan, malakas pa rin tayo. Ayan,
chubby pa rin si Kuya Wilbur ay ibig sabihin kumakain pa rin. Siguro pag may nangayayat na dito batot balat, ibig sabihin natin din na tayo pinapakain ng Diyos, pinabayaan na. Yan. So, lagi nating tandaan na lahat ng ating pinagdadaanan ay hindi nagkakamali ang Diyos. Meron siyang mga bagay na ituro sa atin. Kaya kapag tayo nakaranas na magkasakit, ang isa sa mga dahilan minsan, napapabayaan natin ang ating sarili. Kaya kapag ikaw nagkakasakit, nais ng Diyos na ikaw magpahinga. Ano? Kuya Wilbert, kapag nagkakasakit ka, nais ng Diyos na ikaw magpahinga. Dahil yung sarili mo ay masyado mong pinapagod. Pastor, may bayad nga na nagsasakit ni Pastor. January sa idik pa di sa ka na. Di ba nakainan na manubulan. At sabi niya rito ay magdanas ng hirap. Yan. Kasi minsan ang tao, hindi nila naalala ang Diyos kung hindi sila nahihirapan. Yan, inaalaw ng Diyos. Lahat ng pangyayari sa ating buhay ay pinapaintulutan ng Diyos para malala natin siya. Pero wag na natin hintayin na dumating pa tayo sa panahon ng hirap bago natin malala siya. Amen? So, ibig sabihin sa bawat sandali ng ating buhay. Siya na inyong guro ang hindi magtatago sa inyo. Siya kasi yung pinakadakila nating guro. Ibig sabihin sa lahat ng ating nararanasan, may mga bagay siyang itinuturo sa atin. Pag tayo man ay nakakaranas na magkasakit, itinuturo niya na siya pa rin ang dakila nating manggagamot. Siya ang ating doktor. Kapag siya naman at tayo naman ay nakakaranas na ng hirap, pinapakita pa rin niya na ang Diyos natin ang nagbibigay sa atin ng kalinga o proteksyon. Kasi sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kasi ang ating Diyos yung dakila nating guro. O yung tinatawag sa English na best teacher. Ayan. May mga bagay tayong nais niyang matutunan sa lahat ng ating pinagdadaanan. Next verse. Yan, sa 21. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. So, dapat sa kanan lang tayo, hindi sa kaliwa. Kasi alam niyo pag sa kaliwa, iba na yan. So, ibig sabihin dyan, may tama tayong pagpili na daraanan. Yan. Dapat ang lagi nating piliin ay ang landas ng katwiran. Sabi niya rito, maririnig natin ang kanyang tinig. Huwag tayong lumakad sa landas ng kasamaan. Piliin natin lumakad sa landas ng katwiran para maranasan natin yung mga mabubuting bagay na nagmumula sa ating Diyos. Amen? Huwag na tayong lumakad sa kaliwa. Dapat sa kanan, diretso lang. Ibig sabihin, pag diretso, huwag nating hayaan na tayo ay maantala ng anumang mga suliranin, mga pagsubok, mga pangyayari sa ating buhay. Mga bagay na maagaw ng ating atensyon para tayo mapigil na maglingkod sa ating Diyos. Dapat tuloy-tuloy lang, straightforward. Amen? Diretso lang paglakad sa katwiran. Ayan. So, yun lamang po yung gusto kong i-share sa umagang ito. Binibigay ko sa ating pastor kung may nais niya sabihin. Okay, salamat sa napakinggan natin. Pero gusto kong mag-conclude. Yung conclusion na lang. Sa last verse, sa 26 tayo pupunta, sabi niya, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na gamutin at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kanyang bayan. Hello. Yung sinabi niya kasi doon, sugatan yung mga tao. Kaya lumapit kayo. Kaya dito, pag ginamot na ng Diyos yung ating mga sugat, ang mangyayari kasi, ito kasi yung pupuntahan natin, hello. Nakikita kasi natin yung mangyayari na hindi nakikita yung iba. Kaya, salamat sa Diyos na ang araw na ito, alam yung ito yung hinahanda ko kasi nung kagabi pa, hindi ko alam na ito naman yung kanyang preaching na para bukas ng gabi. Ito naman ang kanyang topic, ang kanyang i-share sa atin. Kaya mag-conclude na lang ako sa 26. Kaya ulitin ko magliliwanag ang buwan
na animoy araw. Tingnan natin. Kasi pag ginamot na ng Diyos, yung sabi niya kasi pag lumapit tayo sa Diyos, ito na yung mangyayari. Pag ginamot ng Diyos yung sakit natin, pag ginamot ng Diyos yung karanasan natin, pag nawala na lahat yan ang mangyayari, sabi niya kasi pag dumating yung tulong ng Diyos, pagdating ng araw, yung buwan magliliwanag ng 7 beses. Kaya, biruin natin. Magliliwanag yung araw pala, Araw. pala. Tignan mo yung araw, magliliwanag ng 7 beses. Tignan natin kung paano kaliwanag. Tapos yung buwan magliliwanag na parang araw. Magliliwanag yung buwan na parang araw. Yung araw, magliliwanag ng 7 beses. Ano na? Kano kaliwanag? Pero alam niyo, yung araw kasi, nung nagtabi yung Diyos at saka sa araw, nung panahon ni Adan, nung namatay siya, at pinunta dun sa langit, yung kanyang kaluluwa, kinuha yung mga anghel, alam niyo, nakatabi po. Yung kaluwalhatian ng Diyos at saka yung araw, naging itim po yung araw. Ganun po kaliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi natin kayang i-explain kung gaano kaliwanag kasi yung sabi niya, animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo. Parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama, ito'y mangyayari sa araw na gamutin at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kanyang bayan. Hello? Kaya ang ganda yung gagawin ng Diyos. Kaya anuman ang dinadaanan natin, anuman yung karanasan natin, anuman yung iniiyakan natin pagdating ng araw, tumawa ka na lang. Hello? Kasi, sabi niya magliliwanag. Biruin natin ito. Sa totoo lang po. Kaya anuman ang dinadaanan namin na mag-asawa, ang paniwala ko na lang talaga lahat ng nangyayari may katapusan. Kaya pag natapos na, wala na. Pero ang maganda kasi, ito kasi yung gagawin ng Diyos pagdating ng araw. Hello. Kaya kapatid, kapamilya sa kingdom, alam nyo, pag bumaba kasi ng Diyos, pagdating ng araw na siya ay maghahari sa mundo, ito na yung mangyayari. Gaano kaliwanag kapamilya. Kung tignan natin, yung kaliwanag ng araw ngayon, 7 beses pa. Sa tangkang ng haling tapat, halos natin kayang ilalo. Ganun po katindi ang liwanag ng Diyos pagdating ng araw. Kaya ano pang gagawin natin? Sumunod lang po tayo, magpatuloy at magpatuloy. Hindi tayo makarating kung hindi tayo magpatuloy. Lahat ng nangyayari sa mundo, kagaya yung nag-aaral, hindi siya mag-graduate kung tumigil. Hello? Hindi siya mag-graduate. Kagaya ni Ate Lia, nag-graduate na kahapon. Graduating sa dalaga. Naging may asawa na. Parang ganun na. Kaya kung gusto natin marating yung hinahanda ng Diyos, magpatuloy po tayo. Kaya inihiling ko, challenge ko sa ating mga kasama na taga Santiago, magpatuloy at magpatuloy po kayo. Kasi gusto ko, lahat ng nakasama ko talaga, kung pwede lang, ayaw ko na may maiwan pagdating ng araw. Kaya pati nga yung umalis, gusto kong bumalik sila pagdating ng araw, pero sigurado, at babalik sila pagdating ng araw. Kasi si Ate Mercedes sabi niya, Pastor, welcome na welcome ka sa amin. Kaya
pagdating ng araw, pag may ebidensya talaga na gagawin ang Diyos, walang imposible at na hindi sila babalik talaga. Kaya manalangin lang po tayo sa Diyos na pagdating ng araw. Alam mo kung ang liwanag na ng Diyos ay 7 beses na nagliliwanag sa ating buhay, walang imposible. Hello? Hello? Hello! Amen! Kaya kapamilya, kapatid, ang ganda yung mga engineer, ang aking asawa, sobra talaga yung teksto natin ngayon. Alam niyo, nung binabasa ko kaninang madaling araw, parang naiyak ako na ito pala yung gagawin ng Diyos. Kaya, kapamilya, magpatuloy lang po tayo. Alam niyo, darating po tayo talaga sa ganun na sitwasyon sa ating buhay. Na lahat na naranasan natin, lahat na dinaanan natin, magiging maayos na lahat at mamuhay po tayo na nagliliwanag. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya, kapamilya, sa araw na ito, alam ko po na lahat po tayo may kanya-kanyang dinadaanan. Alam ko po na lahat po tayo may kanya-kanyang problema talaga sa buhay. Pero, ang masasabi ko lang, lahat ng problema may katapusan. Lahat ng dinadaanan may hahantungan. At may, alam niyo, doon sa Batangas kasi, sa Nasugbo, iyon ang pinakadulo ng daan. Bakit? Kasi, dagat na. Dead end talaga. Kailangan umikot yung bus at pabalik kasi hanggang doon lang yung daan. Kaya lahat ng dinadaanan mayroon pong katapusan. Dumadaan man tayo sa hirap ngayon, dumadaan man tayo sa mainit na sitwasyon, malamig na sitwasyon, alam natin na may katapusan yan. Basta magpatuloy lang po tayo. Dumadaan man tayo sa panahon na maraming nagkukutya sa atin, na ano naman ng tao na yan, ganito, ganyan. Alam natin na may katapusan yan. Alam niyo, kung isipin ko talaga, ito lang yung itinanim ko sa akin kasi na wala sa inyo siguro kasi hindi tayo pantay-pantay. Ang itinanim ko talaga sa aking puso, aabutin ko yung inihanda ng Diyos talaga. Mararanasan ko yung mga prophecy na mangyari, mararanasan ko talaga yung mga bagay na gusto ng Diyos. Yun kasi ang pinaniniwalaan ko talaga. Kaya salamat sa Diyos. Ang sabi ng ating admin, lahat yan ay gagawin ng Diyos pagdating ng araw. Kaya kapamilya, sa pamilya ng Diyos na buhay, magpatuloy lang po tayo. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ama, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong mga salita mo na pinag-aralan po namin sa araw na ito. Ama, hindi ko alam kung ano ang dinadaanan ng bawat isa sa amin, kagaya ng mga Israel. Kung bakit mo sinabi na manalangin at lumapit po sila sa iyo. Kasi dumadaan ng mga Israel noong panahon po nila ng mga hirap, matinding kalagayan. Alam ko po, Ama, lahat po kami rin. Mayroon kaming dinadaanan, pero hindi ko alam. Pero alam mo ang dinadaanan ng bawat isa. Kaya niling ko, Ama, na anuman ang dinadaanan namin sa bawat isa sa amin sa araw na ito, hinihiling ko, Ama, na ito ay matapos. Matapos na at marating namin, Ama, yung buhay na sagana at kasiyasiya pagdating ng
Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo, Ama, ang bawat pamilya na nandito sa araw na ito. Ano man ang hinihiling ng bawat isa, inihiling ko, Ama, na lahat ng mga yan, makikita nila pagdating ng araw na yung mga hinihiling po nila ay matugon na at mangyari sa kanilang mga buhay. Kaya salamat, Ama, sa araw na ito. Salamat sa iyong mga salita at hinihiling namin, Ama, na maranasan namin yung sinabi mo sa iyong mga salita na makikita namin yung araw na magiging 7 beses na kaliwanag pagdating ng araw. Kaya, Ama, salamat sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata sa araw na ito. Ito lang ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taasan! Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. And so, agyamanak iti Diyos, iti katapatan niya sa aking buhay, iti panagkasangay ko. Another year na naman po na binigay niya sa akin. At nagpapasalamat ako sa buhay at blessings. So, naapay ka ba di kami nga nakasimba iti ay siyak gayam. Mano nga walang awan kami pagsakay. Kaya daw alam di motor ko, di kasaan no. Ayan, so, isang testimony ko na naranasan ko bago yung birthday ko. Na nakulong kami sa elevator ng ilang oras. Nung panahon na yon, may asthma ako. At hindi ko alam kung matitrigger yung asthma ko kasi doon sa loob ng elevator, 3 kami. 3 kaming babae. Yung isa nagpapanik. Ako, ang una kong sinambit, Lord, tulungan mo kami. Kasi wala kaming, nag-run out kasi. Kaya awanti umunog nga angin. Talagang masuffocate ka dyan. Silaw lang, tapos kunami nga, Lord, tulungan da kami. Kasi tumulong kanya meta, generator may ag-operate. Tapos di tinawagan na kamadid ang moteramid dano. Apan da ba di elevator nga mon unawin no, alaan da di susi. Pero ang ginawa nilang una, napanda nagbirok ti susi. Kat na masuffocate kami manong minutes midzayan. Dardar sinyon ko na aji kadwa metahan mi kayan mahima kas da ngay maano kami. Kat idzay ko nga naramdaman nga matrig-trigger yung asthma kon, aji mat kadwa nga may sagpre-pray nga, Lord, agaramid ka ti wayta no malukatan ating nga dagdagos. Kat aji may bakit gamin, kat agpanikan, kat syempre si kami, syempre awan ti angin min, kaslan ala ag-collapse aji nga time. Kat kunami, di nakarawar kami, agyaman kami nakarwar kami nga, han kami nga na-collapse idzay. Kasi
more than siguro 10 minutes kami jay. So nagbayag nga pirmi nga mati kami makaangisan. Kat ko namin nga blessings in disguise gayam ajay ka parang no panunutom gamin no kanyami nga aji kadwak kat kasla siguro kat nagmadi aji nga karanasan pero napanunot mimot lang iti sarili mi nga pwede ka palang gawing tulay ng or gawing blessings ng Panginoon kung kasi baga nagamin aji bakit nga paano na lang kung mag-isa ako di namatayak ikta ko na paano na lang lawan ti kadwami so parang kami yung naging tulay or naging kami yung ginamit yung blessings para yung matanda hindi siya as in na magpanik may kasama siya sa loob na kahit na sa tingin namin sa sarili namin ngayon naggalas aja pero inisip namin na way yun ni Lord para naman ano naman niya yung isang anak niya parang ganon so agyaman kami dai oray no kasi nga karanasan mi talagang thankful pa rin kami na okay kami paglabas namin ng elevator so yun lang. Sino pa? Ay, kararakter natin, Lisel. Sakbay nga pamana ito yung amom ka di ate Lisel nga pasat amin ti palagip no maminsan dagi jay. Nga po ta maliplipatan tayo no kanya po dos na kita mo ti boys nga umunan chetat tayo. Umunan sa nga maminsan palubos ni apo dos na kiti banbanag tapno palagi pa na tayo ng hana tayo baybayan. Hana nga yan na ipalubos nga mabaybayan tayo palagip lang. Narag tayo, Lord Jesus, hallelujah, wan amami nga nailangitan. Agyaman kami, amay, tiday tinga kanito, agyaman kami, ama, ti blessing, nga naramin mo kini Ate Lisel, nga nadanon namanin, ama, ti panagkasangay na, kat ninayunam, ama, ti bilang titawan, ti biyag na. Nga mamati kami, ama, nga dagiti nga bilang, kat basit lang unay kin kagapota, iti bilang mo, ama, kat nakadado kada kami, so kararag mi, ama, nga, paaduam dagiti tawtawan ti panagkasangay na ken kararag ni ngano kasano nga naranasan na ti blessing ama iti naglabas nga tawen mas kadi nga maranasan na iti nagpayduma nga blessing iti dayti nga tawen iti biag na iti agyaman kami iti blessing balay nga ramidam iti biag na ken dagiti suamin nga pasat ti pamilya na ama yaman kami tinaga ni Apo Jesus. God bless. Man. Okay, bingga pa. Gapay? Nag-Ilocano ako. Talagang awanay. Mabalina, hindi Ilocano. Rin ako na ni Kunadan yang dingagan. Dapay, nawanan. Yung Kuya Wilbert nga, baka na magsao, na pa nga matagal, inilukan mo matagal pala na yan. Napantay sa marunong nawanan. Tayo po ay magbibigay ng ating tithes and offering. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. Oh my God, Kuya Ray, ako na yung asal. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amin, Ama. Sada kami manit. Nandito naman po kami. Nagpapasalamat sa iyo sa iyong presensya. Sapagkat nakapagbigay na naman po kami ng aming tulong sa araw na to. Naging
magsilbi sa nawa na pagpa lawak ng iyong mga salita sa gagamitin mo sa iyong anak na pag naglilingkod sa iyo, Ama. At binabalik namin ang pasasalamat sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin sa loob ng itong linggo na may magsilbing kalakasan na naman namin ang buong araw na ito, Ama. At ganun din yung mga salita, Ama, na magtimog sa aming mga puso't isipan na may magsilbi, gabay, patnubay sa aming pangaraw-araw na buhay. Ito ang aming samot dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tayo Sunday, last Sunday na. Tayo po Sunday, last. Hindi ate, papalang tata. 24. Last Sunday pa ng next week. Yaka mo na sa punto ni Pastor Junay. Ay, gusto kaya? Gusto. Di ba Kaya nag-decide? nakaalit sa eh. Ang sweldo pa lang yan na nagtapos padalan na kayo. Adi mabayang kay Gardin Pastor Joe. Ada gawin lang. Sunday, ang pay ang